Happy birthday ulit kay Tita Marieta. Magandang araw po ulit mga kabayan, at tayo po ay magpiprepare ngayon ng ating orders para bukas. At tayo po ay magluluto ng 8 putahe. Ayan. At happy birthday po kay Ma'am Marieta Vergara ng Tamaulipas City. Ayan. Siya po may order ito. So ito po ay nakarampang buwan niyang order at siya ay mas maagang nagpa-schedule. So nagpa-schedule po ay pasensya na po kayo at nag-cut off po muna ako ng mga orders at marami po tayong aasikasuhin. So magluluto nga po tayo ng 8 putahe. Meron po tayo ditong 15 kilos na kasim at gagawin po natin itong pork apretada. Tapos ay meron po tayo ditong 5 kilo na giniling. Pinagiling ko na po yan sa palengke. Meron na po yan sibuyas, bawang, bell pepper, patatas, meron din po yan. At gagawin po natin yung Batangas embutido. Gagawa po tayo ng 20 pieces na Batangas embutido. Tapos ay may spare ribs po tayo dito, pork spare ribs. Gagawin po natin itong caldereta, pork caldereta. At ito pong ating chicken. Gagawin po natin itong chicken adobo, 5 kilo. Tapos may liempo po tayo dito. Magluluto po tayo ng pork puchero. Tapos ay magluluto rin po tayo ng fish fillet. Lumpiang Shanghai at magluluto rin po tayo ng chop suey. So marami-rami po ang ating lulutuin at mapapalaban na naman po tayo ng lutuan. Atin na po ngayong umpisahang i-prepare para po bukas ay medyo hindi sabay-sabay at dire-diretso ang ating luto. So bago po natin i-marinate bago natin timplahan yung ating mga karne, ay unahin po natin itong ating liempo para po tayo ay dire-diretso na. Isalang na po natin yung ating liempo pang putsero. Yan, buhayin po natin ang apoy. At atin po lagyan na lang sabaw. Timplahan lang po natin yan ng asin. Lagyan po natin ng asin para may lasa. At lagyan din po natin ng paminta, black pepper. So hindi na po tayo maglalagay dyan ng ibang at baka po masira yung kaldo, ay gagamitin natin yan. Asin at paminta lang po. Yan, palambutin po natin yan. At habang pinapalambot po natin yan, pwede na tayo magtimpla nitong ating mga imamarinate. Timplahan po natin itong ating pang-apretada, yung pang-kaldereta, at yung ating pang-embutido, tapos adobong manok. So maglagay po muna tayo ng asin sa lahat ng putahe nating titimplahan. Mahapakahalaga po ng may asin. At madali siyang pasukan ng lasa, tapos ay matibay pa sa sira. Lagyan na rin po natin itong ating pang-embutido at sasabay na rin natin yung timplahan. Basta kukontrolin nyo lang po yung alat, yung asin, at mahirap po pag napaalat yan at mahirap habulin. Kailangan kahit matabang ay mas madali po tayo magdagdag na rekado. Tapos maglagay na po tayo ng toyo. Dito sa ating apretada. Marami-rami ito. Ito ay 15 kilos. Ito naman ang ating pang pork caldereta. Toyo din. Ito ay 10 kilo. Tapos maglagay din po tayo ng toyo dyan sa ating pang embutido. At toyo rin ho dito sa ating pang chicken adobo. At di mawawala, siyempre, black pepper, paminta.
Maglagay lang po tayo ng katamtamang dami ng paminta. Bukas, pag kulang, madali po tayo magdagdag. Ito paminta natin ginagamit. Ito puro at galing ho ito sa pagilingan. Lagyan ho natin lahat ng paminta. Siyempre, ang atin hong specialty, lagi tayong may pineapple juice. Ayan, timplahan lang po natin. Lagyan natin itong ating pang-apritada. Yung ating pang-kaldereta. Dito naman po sa ating chicken adobo, gamit po tayo dito ng suka. Diis na suka po ang ating gagamitin para hindi siya masyadong maskad. Tapos maglagay po tayo ng itlog dito sa ating pang-imbutido. Maglagay din po tayo ng pasas o raisin. Tapos maglagay din po tayo ng pickles. Lagyan natin ng pickles po itong ating pang-apritada, pang-kaldereta. Tapos itong ating pang-imbutido. So yun, sana ay masundan ninyo at napakadali lang ho. Dito sa ating kaldereta, gagamit tayo ng Worcestershire. Ito ang magpapabango ng ating dish. Lagyan po natin itong ating pork kaldereta ng Worcestershire sauce. O sa madaling salita ay Laya and Perrins. Kontrolin lang din po natin paglalagay nito at baka naman ay pumakla. Lahat ng sobra ay masama. Lagyan po natin ng ketchup yung ating yung ating embutido. Ketchupan po natin tong ating pang-imbutido. Tapos maglagay din po tayo ng flour, harina, para sa magandang resulta ho ng ating embutido. Maganda ang pagkakabuo. Huwag nyo masyadong dadamihan ng harina at maglalasang tinapay. Baka maglasang tinapay, maglasang pandesal. Tapos magtimpla rin po tayo dito ng brown sugar. Huwag naman po natin damihan yung brown sugar at tansyahin lang ho natin dahil dapat ay mabalance natin yan. Gawa ng pag tumamis ay baka maging minatamis yan. Tapos ay lalagyan din po natin yan ng keso. Yeah, marami-rami ho ang sahog ng ating ating embutido na yan. Tapos ay babalutin pa natin yan sa dahon. I-steam. Tapos bukas, saka pa lang po natin yan mapiprito. So yan, nagsuot lang po tayo ng gloves. At itong ating keso ay medyo malagkit at mainit ho ang panahon. Ay ang hirap kirkirin. Atin nyo, nadikit Kaya ho tayo nagsuot ng gloves para hindi magdamusak. Mainit ho ang panahon ay malagkit, lumagkit yung keso. Okay, pwede na ho nating haluin. Unahin natin tong ating apritada. Mamaya po itong manok at ito muna mga karning baboy.
Pag nahalo po natin to, haluin natin maigi, ay atin na po itong ilalagay sa rep para safety na yung ating pagkain at para bukas ng madaling araw pag niluto natin malasa na. Kung wala po kayong malaking rep o mga lalagyan, pwede po sa cooler. Lalagyan nyo lang po ng yelo, ipa-plastic po tapos ay lalagyan ng yelo. Basta po na malalamigan siya, abot siya ng lamig para hindi po, sigurado pong hindi masisira. Yan, okay na ho yung ating pang-apritada. Ready na. Ito naman tayo sa ating embutido. Embutido ng Batanggenyo. Medyo matrabaho itong gawin. At sulit naman pagka nakagawa ko nito at napakasarap naman ho nito. Marami ang nasasarapan. Kaya malimit po ay may order tayo nitong embutido. Haluin lang po nating maigi. Para magsama-sama yung ating mga nilagay na mahalo natin maigi yung mga rekado. O pag habang hinahalo niya, maaamoy nyo na kagad yung kanyang aroma. Mabango siya. Medyo maamoy na. Mabango na. Parang amoy pistahan na kagad. Amoy birthdayhan. Yan, okay na po yan. At itong ating haluin natin, tatanggalan po ako ng gloves at sandok na ho ang gagamitin natin dito. At masakit po yan sa kamay dahil spare ribs po yan, mayroong mga matatalas na buto. Yan, haluin lang po natin ito ng sandok. Dahil matatalas ang buto nito, kaya pag minsan nasabit sa kuko kahit kung naka-gloves ay masakit, mahapdi. Tapos ito rin po ay papasok natin sa rep. Ma-marinate natin para bukas malasa din pag niluto natin, gigisa natin. Okay. Ito namang manok. Magsuot lang po ulit tayo ng gloves. Hahaloy natin yung manok. Yung pong ating fish fillet, bukas na po natin yung gagawin. Babalik po muna natin yan sa cooler. Sa cooler na lang po natin yan lalagay. Hindi na sa ref. Para ma-defrost pa at medyo frozen pa ho yan, ay matatagalan tayong gayatin. So bukas na po pagka defrost na, saka natin siya gagayatin. Haluin lang po natin itong ating pang-adobong manok. Chicken adobo. Okay. Pwede na po nating paglalagay ito sa ref, itong tatlo. Yon sa cooler. Tapos yon, babalutin po natin yan. Tapos i-steam natin para bukas piprito na lang natin.
Yan, meron mga kabayan tayo dito nihanda na dahon. Nilive ko na ito kanina, yung medyo maaga pa at ang kapatid ko ang nanguha nito din sa amin. Libre ho ang dahon. Gagamit ko tayo ng margarine, tapos hotdog. Habang hinihintay nating lumambot yung ating liempo ay mag-umpisa na po tayo magbalot. Ayan, maglagay lang po tayo ng margarine dito sa dahon ng saging. At ito po naman ay marami ng beses ko napakita, pero dahil may mga bago po tayong viewers, ay ipapakita natin kung paano natin pinre-prepare yung ating yung ating embutido. Tapos kukuha lang po tayo ng isang takal na rin ating mixture na tinimplahan. Kung sanay na po kayo, madali lang pagbabalot nito. Para lang naglalaro ng Jerbesh. Yan, palamnan po natin ang hotdog. Ayan, ganun lang po, kadali. Bilogin lang po natin ng bilog na bilog para maganda pagka naluto. I-roll lang natin ang gayon. At itong abaka, yan, lagi ako naghahanda nito. At malimit nga po ay meron tayong order na embutido. Tatali lang po natin dito sa dulo. Tapos tayo natin. Sisiksikin natin ng konti. Para pagka po niluto ay maganda pagkakaluto. Kailangan medyo siksik. Yan. Tapos sa gitna at sa kabilang dulo. Yun, ganun lang po kasimple. Ilaklaan po natin at baka makatakbo. Yan. Ganun lang po, paulit-ulit. Meron na ho tayong isa. Paulit-ulit at talaga pong tiyagaan lang yan ang pagbabalot. Pero kung masaya naman kayo sa ginagawa nyo ay baliwala yan. Hindi nyo na malaya na tapos na palang balutin. Kulang pa. Tali ulit. Siksikin natin sa gitna at sa kabilang dulo. Okay, meron na tayong 2 pieces. Check upin po muna natin to bago natin tuloy yung ating pagbabalot. At baka po ito'y ma-overcook. Ayan, medyo malambot na ako. Tamang-tama lang ho ang tamang-tama lang ang lambot. Mahirap at baka ma-overcook. Tigil muna natin yung pagbabalot natin at hanguin po muna natin itong ating pamputsero. Ganda ng ating putsero. Shoutout po ulit kay Ma'am Anet Meat Shop ng Padre Garcia Public Market. Yeah, salamat Ma'am Anet. At may pre na naman po tayong panlagang baka. Ito pong sabaw ay hindi po natin ito tatapon at ito po ay masarap. Bukas gagamitin na natin ito pagka tayo nagluto ng putsero. Itatabi natin yan. Yan mga kabayan, natapos na po natin balutin. At nautay rin nating matapos. Atin lamang pong puputulin yung dalawang dulo, yung ating ititrim. Yan, pinutulho natin yung dalawang dulo.
para magandang tingnan at madaling magkasya sa ating steamer, hindi walang nasabit. Ayun. Yan, inihanda na po natin yung ating steamer at isalansa na po natin dito sa ating steamer. Gagawa po tayo ng 22 pieces. Hiling na yung dalawa. Pa-birthday na natin kay ma'am. Ayan, ganyan lang po ang pagkakasalansan. Tapos takluban po natin ang dahon para magandang pagkaka-steam. Dagdag aroma na rin. Takluban na po natin. Tapos buhayin na natin ang apoy. Okay, steamin po natin to sa loob ng 2 oras. Balikan po natin mamaya. Hours later. Yung mga kabayan, patayin na ho natin ang apoy at 2 oras na natin itong na-steam. Hahanguin na po natin para mapalamig natin. At bukas po ay piprito na lang natin. Pakita natin. Ganyan po ang embutidong Batangas. Oh, lalaki. Bibintog. Ganda lang ating pagkakaluto. Ang bango mga kabayan. May pistahan. Ayun. So ito po ay papalamigin natin para bukas ay piprito na lang natin. At bukas po ay magkita-kita tayo uli. At maaga po tayong gigising para ituloy nating lutuin yung ating mga orders. Magandang umaga mga kabayan at ngayon po ay 4:30 ng madaling araw. So magsalang na ho tayo ng ating mga orders. Ininit ko na ho yung 2 kawali nating pangmalakasan, yung malalaki. At magsasalang po tayo dito ng 15 kilos na apretada at dito ay 10 kilong kalderetang pork kaldereta. Tagay na po tayo ng mantika at tayo magigisa na. Tapos ay margarine. Magigisa lang po tayo ng bawang. Luto-lutuin lang po natin yung ating bawang. Pabanguhin muna natin. Tapos, maglagay na po tayo ng sibuyas. Luluto-lutuin lang po natin yung ating panggisa.
Tapos, ating tomato sauce. Mag-isa rin po tayo ng tomato sauce. Igisa natin yung tomato sauce para mabangaw. At hindi po umasim yung ating lulutuin. Ihulog po natin yung ating minarinate na pangkapunta. Haluin lang po natin. Gamitan natin ang siyanse. Marami-rami ho ito at ito ay 15 kilos. Kaya medyo maliwag-liwag haluin. Yan. Takloban lang po natin. Hinaan natin ang apoy at baka humakaano sa ilalim. Dito naman po tayo sa kabila. Salang tayo dito ng ating pork caldereta. Ilagay po tayo ng mantika. Star margarine. Ito pong margarine ay optional. Kung ayaw nyo pong gumamit ng margarine, pwedeng mantika lang. Bawang. Tapos maglagay na po tayo ng sibuyas. Maraming sibuyas. Sabay na rin po natin yung ating chorizo. Chorizo de Bilbao. Ilagay na po tayong tomato sauce.
Tapos salang na po natin itong ating marinated na pork ribs. Haluin lang po nating maigi. Takalubang po natin at atin niyang i-slow cooking. Ayan. Yan, timplahan po natin yung ating pang lumpiang Shanghai para mabalot na. Ito ay pinagiling ko na. Meron na itong carrots, sibuyas bawang, bell pepper at kinchay. May mga gulay na ho yan. Timplahan lang po natin. Maglagay tayo ng chicken powder. Tapos ay asin. Iodized salt po ang gagamitin natin. Paminta. Itlog. Saan po natin ang itlog. Lagay rin po tayo ng sesame oil. At maglagay din po tayo ng kaunting harina, flour, para maganda po ang pagkakabuo, hindi siya nagtutubig. Tapos maglagay din po tayo ng brown sugar. Pambalance lang, yan. Ayan, tapos haluin lang po natin yan. Para mabalot na. At ang kapatid ko po, si Ate Wing, ang magbabalot nito. Hinihintay na niya. Yan, okay na. Ganun lang kasimple ang ating timpla ng lumpiang Shanghai. Babalutin na lang po yan. Gayatin po natin yung ating pang-fish fillet. Fish fillet a la tempura. Ayan, ganyan kalalaki lang po ang gayat.
Haluin po muna natin. Yan, nagsabaw na. Nagsabaw na po yung ating apritada. Hahaluin natin at baka makanos ang ilalim. Nadikit po pag minsan ng ilalim yan. Lalo pagka marami ho ang ganitong karami yung nakasalang. Okay, taklobang po uli natin hanggang sa tuluyang lumambot. Ito namang isa. Yan, nagsabaw na rin. Nagsabaw na yung ating pork ribs. Haluin po natin maigi yan para mapantay natin yung pagpapalambot. Okay, takip uli. Buksan po natin to. Ating amoy kaldereta na. Yo, medyo malambot na. Pwede na po tayo maglagay ng gulay. Lalagay na tayo ng gulay. Patatas, carrots. Tapos sabay na rin natin yung bell pepper para isang lagayan na lang. Tapos maglagay rin po tayo ng liver spread. Isang malaki. Lagyan din natin ng aromatics. Dahon ng laurel. Haluin lang po natin. Okay. At takloban po uli natin. Palambutin natin yung ating nilagay na gulay. Buksan po natin to. Ating caldereta. Lagyan na po natin ng olives. Green olives. Tapos maglagay na rin po tayo ng keso. Medyo malagkit yung ating keso. Damihan ho natin ang keso, pero wag naman sobra, baka umalat. Tapos maglagay din po tayo ng hot sauce. Tamang anghang lang, huwag nating lahat at baka mapasubra ang anghang. Baka may kumain na bata. Lalagay din po ako ng konting ketchup. Haluin lang po natin. Oh, bango.
Takloban po uli natin para mabilis siyang kumulo. Ito naman pong ating apritada. Testingin natin. Medyo malambot na rin. Siguraduhin natin. Yun. Malambot na. Lagay na rin po tayo dyan ng gulay. Tanggalan lang po muna natin ng tubig. Yung ating gulay. Lagay na natin. Sabay na natin yung bell pepper. At saka ang ating liver spread. Haluin lang po natin. Ito yung apritada sa mga baysanan mga kabay. Medyo maputla. Maputla pero malasa. Takloban po uli natin. Palambutin natin yung nilagay nating gulay. Ito naman tayo sa kabila uli. Sa ating kaldereta natin. Mahalmuyak na. Mga kabayan, parang quality na ito. Inin lang po natin to. Tanggalin natin yung takip. Igay-igahin natin ng konti. At okay na ito. Okay na itong ating kaldereta. Mga kabayan, quality na. Hindi na natin masyadong igahin ng sauce at tamang-tama na yung kanyang sauce. At ito po habang lumalamig, maiiga pa yan. Patayin na natin ang apoy. Ito po ay ating babalutin at ilalagay natin sa styro. Para hindi ho siya lalamig. Sampu natin itong ating apritada. Lagyan na po natin ng green peas o guisantes. May natira din po tayong hotdog. Lagay na natin. Haluin lang po natin at iinin na lang natin to. Ating apritada. Okay na po itong ating apritada, mga kabayan, Quality na. Apritadang maputla. Ayan. Patayin na ho natin ang apoy at ito po ay babalutin din natin, tapos lalagay natin sa styro. Yun ang bili ni Ma'am. Apritadang Batangas.
Dalang po tayo dito ng ating chicken adobo. Lagay tayo ng mantika. Magigisa tayo ng sibuyas at bawang. Unahin po natin yung bawang. Simpleng luto lang po, adobong Tagalog, sukat toyo. Sunod natin sibuyas. Yung ating po minarinate na manok. Haluin lang po natin. Okay. Tapos takluban lang po natin. Prito po tayo dito ng ating liempo, pamputsero. Ilitsong kawali muna natin para masarap ang ating putsero. Apat lang muna. Mamaya na yung iba at mahirap magbaliktad. Haluin lang po natin itong ating chicken adobo. Yan na hindi po natin sinabawan, kusa po yung nagsabaw. Palambutin pa natin ng konti at lalagyan po natin yan ng patatas maya-maya. Lagyan po natin yan ng daon ng laurel. Tapos ay patatas. Para may gulay naman yung ating chicken adobo. Ang takluban lang po ulit natin. Palambutin natin yung patatas. Oops. Okay na ho itong ating pamputsero. Crispy na. Hanguin na po natin. Lagay natin dyan sa strainer para makatulo ang mantika. Salang uli natin itong second batch. Oh, takip at talaga. Yung ating adobong manok. Okay. Nalapot na mga kabayan yung sauce niya. Pusang nalapot. Hindi na po natin tatakpan. Iinin lang natin saglit yan. Dagyan din po natin ng bell pepper, dagdag aroma. Para maganda-ganda naman at madagdagan yung sarap ng ating chicken adobo. Okay na ho itong ating chicken adobo. Oh. Simpleng adobo lang. Ayan. Malapot na yung sauce. Pwede na ho yan. Patayin na natin. Hindi natin masyadong iigahin at yan ho ay dapat ay may sauce para hindi naman siya dry na dry.
Babalutin din po natin yan at lalagay natin sa styro. Timplahan po natin yung ating fish fillet. Maglagay po tayo ng kalamansi. Katas ng kalamansi. Bawang. Itlog. Paminta. Lagay din po tayo ng chicken powder. Lagay din po tayo ng harina. Haluin lang po natin para maprito natin. Yan, okay na po yung ating pang fish fillet. I-ano lang natin sa breadcrumbs, sasawsaw bago natin iprito. Lalagyan natin ng breadcrumbs. Panguin na po natin to. Pwede na yung ating para na chicharon ng balat. Buwasan lang po natin yung mantika. Iprito tayo ng saging. Saging at patatas and carrots. Unahin na po natin yung saging. Hanguin na po natin itong ating saging. Diretso na natin sa strainer. At tapos prito rin po tayo ng patatas and carrots. Dito po sa kabila ay mag-init tayo ng bagong mantika dito at ay magpiprito ng fish fillet. Okay na ho yung ating patatas and carrots. Panlagay natin sa putsero. Kompleto na. Saging, patatas, carrots. Saka yung ating liempo, ayan, pinagsama-sama na ho natin. At pwede na po tayo dito magprito ngayon ng ating embutido. Yung pinrepair natin.
Ayan, okay na ho ang ating embutido. Tinapos muna natin iprito bago tayo magsalang ng ano. Madali lang po kasi itong maluto ay baka masunugan tayo. Embutidong Batangas. Magsalang na po tayo dito ng fish fillet. Iano muna natin sa breadcrumbs. Fish fillet a la tempura. Tamang-tama lang yung init ng ating mantika, hindi po masyadong malakas. Dahil masusunog kaagad ang breadcrumbs. Salang po natin dito yung ating putsero. Ilagay na tayo ng mantika. Katamtamang dami ng mantika. Tapos paglalagay po tayo ng margarine. Mag-isa na po tayo ng bawang. Tapos ay sibuyas. Baliktarin po muna natin itong ating fish fillet habang niluluto natin yung ating panggisa. Kaliwat kanan tayo. Okay, balik naman tayo dito. Ilagay na po tayo ng tomato sauce. Tapos ibuhos na po natin yung ating yung liempo, saging at patatas nating pinrepare. Lagyan po natin ng garbanzos, Hans pork and beans. Lagyan po natin ng kaldo, yung ating pinagpakuluan ng liempo. Timplahan po natin paminta. Ilagay din po tayo ng ketchup. Brown sugar. Sabawan po natin ng pineapple juice. Hindi po tayo maglalagay ng pampaalat at yung kaldo po natin ay may lasa yun. Mamaya na lang po natin titikman pagkakulang pa. Saka tayo maglalagay ng kahit asin. Haluin lang po natin. Kukuluin po natin yan. Ayan natin kumulo. Takloban natin bago natin ilagay yung iba pang gulay. Okay na yung ating fish fillet, mga kabayan, ganda. Golden brown.
Oh, nagkukulo ang mga kabayan, oh. Ating putsero. Lagay na po natin yung gulay, repolyo, bagu beans at bell pepper. At gulay, yung repolyo, yung huling gulay na lang po ang ating lulutuin dito. At quality na itong ating quality. Pakuloyin lang po natin at lulutuin na natin half cook yung ating gulay na nilagay. Hindi na po tayo naglagay ng pampaalat at yung ating pong kaldo sakto na yung kanyang lasa, alat. Okay na ho itong ating putsero mga kabayan. Luto na ho ito. Hindi natin masyadong pakukuluin at gawa ng gulay niya. Baka ma-overcook okay na ho yan. Yan ho ang ating putserong Batangas. So, quality na. Patayin na ho natin ang apoy at masarap din ho ang sauce niya. Kaya dinagdagan natin ng konting sauce. Para pag inilipat nila sa chopping dish, hindi ho siya dry na dry. May kasama siyang sauce. Babalutin din po natin to at ilalagay din po natin to sa styro para hindi siya lalamig. Sasalang po tayo dito ng bagong mantika. Tayo ay piprito ng lumpiang Shanghai. Ayan. Last batch na lang po itong ating inihintay sa ating fish fillet. Okay. Lulutuin lang po natin itong ating last batch ng fish fillet. Ito ay lumpia Shanghai, tapos ay chop suey na lang. Okay na itong ating fish fillet. Tapos na. Patuloyin po muna natin dyan sa strainer bago natin ilagay sa ating catering tray. Salang na po tayo dito ng lumpiang Shanghai. Mahaba. Mamaya na lang po natin yan puputulin pag na-prito na natin. Okay, mamaya uli. Ngayon po natin itong ating first batch ng Shanghai. Para mapatulo natin yung mantika. Yan, magtala-talawar na. Okay na ho ang ating Shanghai. Luto na lahat. Hanguin natin itong last batch. Ayan, ready na ang ating Shanghai at ang ating fish fillet. Chop suey na lang mga kabayan, chop suey. Isalang na po natin dito yung ating chop suey.
Sapsoy na lang po ang ating lulutuin. Magasan na tayo ng sibuyas at bawang. Unahin po natin yung bawang. Tapos ay sibuyas. Luluto-lutoy lang po natin yung ating panggisa. Tapos ay lagay po natin yung ating sahog at ay balunan. Timplahan po natin. Paminta. Lagay po tayo ng liquid seasoning. Lagyan po natin ng oyster sauce. Gisa-gisahin lang po natin yung ating tayo balunan. Okay, pag luto na yung ating atay balunan, sabawan natin. Timplahan natin ng chicken powder. Lagay po tayo ng chicken powder. Tapos ilagay natin yung ating carrots and sayote. Laksan ho natin ang apoy at pakuluin muna natin yan bago natin sunod yung ibang gulay. Tapos sunod po natin yung young corn, chicharo, Baguio beans, tengang daga, at saka cauliflower. Tapos ilagay po natin yung ating repolyo at yung bell pepper. Pakuluin lang po natin saglit at lalaputan natin. At ganun lang po kadali ang ating chop suey. Laputan po natin. Meron po ako ditong tinunaw na cornstarch para maganda ang sauce. Okay. Yan, ganun lang po kasi ating chop suey. Patayin na natin ang apoy at luto na ho yan. Lilipat na lang po natin yan sa ating malinis na tray, catering tray. Hanguin na po natin.
Okay, lalagyan na lang po natin yan ng itlog ng pugo. Yan na ho ang ating chop suey. Gawa lang po tayo ng ating sauce, ating fish fillet. Gawa tayo ng mayo garlic sauce. Napakadali lang po naman itong gawin. Paghahaluin lang natin yung bawang. Bawang, yan. Huwag natin lahat at sobrang dami. Bawang at mayonnaise. Haluin lang po natin maigi. Ayan, ganun lang po kadali. Okay ng sauce ng ating fish fillet with mayo garlic sauce. So yan mga kabayan, naluto natin yung 8 putahe na order ni Ma'am Marieta Vergara ng Tambo, Lipa City. At ito po ay dapat ma-deliver natin mga 12:30, dapat nandun tayo sa kanila. Nandiyo yung chop suey, nandyan ho yung chop suey, isang tray. Tapos ay lumpiang Shanghai, 2 tray na fish fillet with mayo garlic sauce. Nandito po yung embutido. Ginawa ko na po itong 22 pieces. At ito yung adobong manok at caldereta, pork caldereta. Dito naman po sa kabila ay puchero at apritada. So yun, marami po uling salamat Ma'am Marieta Vergara. At ito po i-deliver natin sa Villa Lourdes Subdivision diyan sa may Tambo, Lipa City. Maraming pong salamat at sa inyong pagsubaybay sa ating mga video. Ingat po lagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pa mga videos. Happy birthday po ulit Ma'am Marieta at more blessings po sa inyo. Ha? Hindi naman no. Ay kami nagtatagalan, lagi yung traffic din eh. Oo. Ay buti yung maluwag-luwag pa. Saan na ilalagay? Kayo po na lagi po kayo. Ano pa natin? Ate Melissa. Yan. Shout out kay Ate Melissa yan. Ay, aling si Simpal. Aling may birthday. Kayo na rin. Happy birthday. Ayan, happy birthday po. 83 na po, happy 83 birthday po. For birthday pa. Mukha na 83 hindi naman. Hindi na po, para mabawang magsisinyon. Ito na yan. Tunay. Parang 83. Pati yung kuya! Mabulbul! Happy birthday po kay Nanay Maye! 83 birthday celebration! Happy birthday po! Ay! Mamay! Okay, matitikman na kung quality. Hindi po. Dito na po sa tayo sama. Happy 83th birthday po kay Tita Maya eh. Happy 83th birthday po at meron tayong regalo na naman. May souvenir na naman tayo. Nadagdagan na naman ang koleksyon.
So maraming po ulit salamat, tita. Hindi na kaya makain. Hindi naman, kami kailangan na po pagka... May ako manood ng... Ay, yung pansit na yun, ginayo sa iyo eh. Ah. Yung may sweet eh. Yung mga maray. Ay, kuya, i-shout out nga mga anak ng mami ha, pag kayo ay Natutunan kayo, lagi kayong lagi Ayan, salamat daw. Shout out po kay Ma'am Mary Grace Severola at kay Sir June Vergara. At saka Glenn. At Glenn Vergara ng... Tsaka Eman Vergara. Karamang Vergara. Ilan na naman, anong bansa? Ng USA at saka Canada at saka New Zealand. Ayun. Australia. Yun, ng Australia po at USA at USA at Canada. Yun. Shout out po ma'am, marami pong salamat. Panood nyo rin ma'am yung shout out sa inyo. Limang lalaki. Shout out sa inyo sir at maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating mga programa, sa ating mga vlog. Yan ang bunso. Ginayin ko mga luto mo. Ang dami ng luto. Thank you. Ginaya ko yung mga murkog. Kaya pala. Salamat po, salamat. At kami po itutuloy na. At tita, maraming salamat po. Happy birthday po. Salamat sa ulit na ulit. Kaya na ang kapaw. Makasama sa vlog. Kasama na rin sa vlog. Kasama na rin sa vlog. Bakit kasal? Monique. Yeah, shout out din po kay Ma'am Monique at kay Sir Mark. Yeah, shout out po sa inyo. Bagong kasal yan. Happy birthday ulit. Kakasalaan ng meeting. Asya, congrats po. Thank you. At kami tutuloy na. Happy birthday ulit kay Tita Marieta. Happy 83rd birthday. Thank you po. Salamat. Ay,